niya ng mabibigat na misyon. Ang totoo, ang iniisip ni Zuo Fan ay baka mabuo ang pagiging inosente ni Qingyan kapag humarap sila kay Shangguan Feixiong. Kanina, nang nagpakita sila ng kunwari pagdududa sa harap ni Billie Jingwei, iyon ay bahagi lang ng palabas upang makuha ang tiwala ng kalaban, lalo na't mayroon na silang isa pang especially iyan na nagbibigay ng impormasyon, at kailangan nilang magulat para hindi mabisto. Ang layunin ay pagbanggain ang dalawang panig hanggang sa siya ang huling mananatili. Subalit, kapag nakita ni Shangguan Feixiong na ganito si Qingyan, siguradong madududa siya sa atin, pati nga sa kunwaring pagdududa, nilamon agad ng mga iyon ang pain. Maaaring maantala ang banggaan ng dalawang panig kung hindi maayos ang kilos nila. Maaaring maantala ang banggaan ng dalawang panig kung hindi maayos ang kilos nila. Hindi niya ito ginagawa dahil naaawa siya sa dalaga, kundi para masunod ang plano ni Billie Jingwei. Hilahin ang kalaban papasok sa kanilang pugad habang kinukuha rin ang tiwala ng Shangguan clan. Siya ang nagsisilbing pandikit ng dalawang mitya, at tungkulin niyang alisin ang anumang dahilan para hindi magliyab ang alitan. Lahat ito para sa perpekto kong plano. Siyempre, wala namang kaalam-alam ang kawawang dalaga. Para sa kanya, ang biglang pagyakap at paghaplos sa likod ay nagbigay ng init at kilig. Namula siya at hindi na nag-aatubiling yakapin din si Zuo Fan. Nagulat si Zuo Fan at napahinto ang kamay. Ano na naman tong babaeng to? Inaabuso niya ba ang sitwasyon? Ako na nga itong nagpapakalma sa kanya. Siya pa ang kumukuha ng higit, ang sakim naman. Kung nababasa lang ni Shangguan Qingyan ang iniisip niya, siguradong nabulunan ito sa inis. Sino bang nanguna dito? Di ba ikaw? Nang mapansing nanigas si Zuo Fan, napangiti ng mapait si Qingyan at dahan-dahang kumalas. Salamat, mas maayos na ang pakiramdam ko. Magaling, ginagawa ko rin ito kay Sansi para mapakalma siya. Mukhang epektibo, hahaha. Napakamot si Zuo Fan at nagpatuloy sila sa paglalakad. Pasulyap-sulyap si Qingyan at mahina niyang sambit. Kanina sa harap ng mga malalaking tao, ang tapang mo, ngumiti ka pa na parang kapantay mo sila. Pero ngayon, natakot ba ako? Pinutol ni Zuo Fan ang tanong niya na may ngiti. Hahaha, pinilit ko lang yun. Kung nagpahalata ako, tiyak mabubuko tayo. Hindi bali nang mapahamak ako. Pero paano si Sansi? Tulad ng sabi ng master ko noon, bawat nilalang may sariling landas, maging langgam man o hayop. Ako, mahina lang, parang insekto. Pero para mabuhay, kailangan kong magmukhang matatag kaysa kahit sino. Hindi ka naniniwala. Sige, hawakan mo mukha ko. Inilapit niya ang mukha at napatawa si Qingyan. Itinulak siya ng marahan. Habang tumatawa, biglang lamampat ang tingin ni Qingyan. Sa totoo lang, hindi ka naman ordinaryo. Isa kang bihirang 11th grade alchemist. Kung hindi dahil sa Pilking Convention, hindi ko sana makikita ang mabuting pagkatao mo. Anong silbi? Umiling si Zuo Fan. Sa mundong ito, lakas lang ang batayan. Kahit gaano kagaling sa alchemy, magiging alalay ka lang ng malakas na grupo. Isa lang akong Radiant Stage Cultivator na katamtaman ng talento. Kaya sanay na akong maliitin at utusan. Hindi man talaga ako insekto, pero halos ganoon na rin ang halaga ng lakas ko. Napatitig si Qingyan sa malungkot niyang anyo at biglang nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib. Para bang nakikita niya ang tibay ng loob sa likod ng lahat ng paghihirap, at lalo siyang humanga. Hindi tulad niya na ipinanganak na may pribilehiyo, si Zuo Fan ay sariling pawis at hirap ang puhunan, ang ganitong katatagan ay nakakaakit. Siyempre, mali ang hinuha niya. Si Zuo Fan ay isang dating nilalang na higit pa sa lahat. Walang pakialam sa mga tinatawag na eksperto, pero tuturin na sanay siyang magsimula mula sa ibaba, at yun ang ugat ng kanyang matibay na kalooban. Lalo na't minsan na niyang nasalayan ang tugtog, kaya't ang yaman at kasikatan ay wala na sa kanya. Ang tanging nais niya, muling maabot ang ruro. Habang naglalakad, dumating sila sa kanilang tinutuluyan. Kinabahan si Qingyan nang makita ang pintuan. May bahid ng lungkot dahil napakaikli ng oras nilang dalawa. Wala namang kamalay-malay si Zuo Fan. Kumatok na sana pero pinigilan siya ng dalaga. Sandali. Ano yun? Tanong niya. Nag-alinlangan si Qingyan bago nagtanong, Mom, buhay pa ba ang ina ni Sansi? Napatigil si Zuo Fan, saka tumango, minamahal mo pa ba siya? Nanlaki ang mata ni Zuo Fan, ngunit marihing tumango. Agad na siyang nauna at kumatok. Nagulat si Zuo Fan. Ano na naman itong mga tanong ng babaeng
tao na yun. Hihihi, ibig mong sabihin, minsan mo, magiging uncle mo na siya, kaya dapat igalang mo, huwag mo siyang tawaging masama. Nawala ang bigat sa dibdib ni Qingyan at agad niyang niyakap si Sansi. Hinalikan pa ito, halika dito, baby Sansi, halikan kita. Pagkababa niya sa bata, masaya siyang nagpatuloy. Napatingin si Sansi kay Zuo Fan nang may pagtataka, Ama, ano bang nangyari kay Auntie? Paano ko malalaman? Iritadong sagot ni Zuo Fan, pero bigla siyang napaisip, sandali, anong tawag mo sa kanya? Namula ang bata, Auntie, abat napakabilis mong sumabay sa papel mo ha. Tumawa si Zuo Fan habang hinahapos ang ulo ng bata, at pumasok silang mag-ama na walang kap-alay-malay sa seryosong mukha ni Gu Santong. Pagpasok nila sa bulwagan, nagulat si Zuo Fan na wala ni isang tao. Anong nangyari? Umatras na ba ang Shangguan clan dahil sa takot sa ambush? Ngunit maya-maya, dumating si Shangguan Fiction kasama ang tatlong elder, kasunod ang daan-daang eksperto ng Shangguan clan, nagpalakpakan ang lahat, masayang-masaya habang nakatingin kay Zuo Fan. Napatigil siya, "You uncle, anong, huwag ka nang magsalita, alam na namin." Masayang sabi ni Shangguan Fiction, "Alam naming bayani ka, nakuha mo ang tiwala ni na Shangguan Feiyun at Billy Jingwei at naging panauhin nila, Yifan. Alam kong magagawa mo, isa ka ring 11th grade alchemist, at napakahusay mong magtago, kung alam ko lang noon, ikaw na lang sana ang ipinadala ko, hahaha." Tinapak ng malakas ang dibdib ni Zuo Fan, bakas ang kagaanan ng loob, "Yifan, tunay kang bayani ng Shangguan clan. Pa, napakabait mo, Tito. Isang karangalan para sa akin na ialay ang aking serbisyo sa angkan ng Shangguan, hahaha." Kumaway ng mga kamay si Zuo Fan, maaaring tila mapagpakumbaba siya sa salita, ngunit ang malawak niyang ngiti ay nagbubunyag ng kanyang tunay na iniisip. Tumawa si Shangguan Fiction at umiling. Si Zuo Fan ay tila nananatili sa kanyang lumang ugali, iba sa mga blue-blooded cultivators nila. Ngunit kailangan niyang aminin, malaki ang naging kontribusyon ng bata sa kanya, isang tagumpay na walang ibang kaanib ng angkan ang makakaangkin. Dahil dito, hindi na gaanong mahalaga ang maliliit na detalye, matutugunan naman ang mga ito sa mga susunod na araw, kahit na may ugali siyang parang karaniwang tao, maipapasa sa kanya ang tunay na asal ng isang young master sa mga darating na taon, at hindi niya ikahihiya ang pangalan ng angkan ng Shangguan. Lalo pang nagustuhan ni Shangguan Fiction si Zuo Fan, at tumawa siya, ganito rin ang naramdaman ng iba pang tao roon, lahat ay nagpakita ng mainit na pagtanggap. Hindi kasalanan ng iba na walang sino man sa mga bayani ng Shangguan clan ang kayaang ganitong trabaho, si Zuo Fan lamang ang nagawa ito. Ang pamangkin ng ulo ng angkan ay nagbuwis ng buhay para sa angkan, kung hindi nila siya tatanggapin ng maayos, magiging kakaiba yun. Ang pag-aalay ng buhay para patunayan ang sarili ay may ganitong epekto sa tao. Ang mga tingin ng paghamak sa nakaraan ay napalitan na ng paghanga, may ilan na hindi pa tuluyang humihinto sa palakpakan. Dahan-daang may lumapit kay Zuo Fan mula sa likuran at tinapat ang kanyang balikat. Lumingon si Zuo Fan at nakita si Shangguan Yulin, wala siyang nakitang kahit anong galit sa mga mata nito, at habang nakapaloob ang mga kamay niya, "Kapatid ko, pagbati sa iyo, ang iyong dakilang pagsusumikap ay nagbigay sa angkan ng Shangguan ng daan palabas mula sa kawalan ng pag-asa. Tinulungan mo rin ako sa pagtakip sa aking pagkakamali. Kung hindi ka pumasok sa mansyon, ako, na nabigo, ay huhusgahan ng angkan. Hindi natin alam kung ilang buhay ang mawawala kapag pumasok tayo ng bulag. Kapatid ko, nakagawa ka ng dakilang serbisyo para sa angkan ng Shangguan na hindi nakikita sa loob ng 1000 taon at nailigtas mo ang marami sa amin, sa ngalan ko at ng lahat ng kaanib ng angkan na bahagi ng ataking ito. Taos-puso ang aking pasasalamat, kapatid ko." Naiyak si Shangguan Yulin at yumuko ng mababa, ang kanyang kilos ay nakakaantig. Ang kanyang respeto ay kahanga-hanga at nakakuha ng paghanga mula sa lahat. الرياض يا مريم بدايتنا كانت من شباك صغير بس الامل كان كبير. Nakakuha ng paghanga mula sa lahat. Ngunit sa loob, ngumingisi si Zuo Fan, bibilhin niya ang palabas na iyon kung hindi niya kilala ang baluktot na karakter ng bata. "Kung gusto mo ng laro, laro tayo," bangka ang mukha ni Zuo Fan sa isang ngiti habang tinutulungan siyang tumayo. "Kapatid, huwag mo namang sabihin yun, magkasama tayo sa lahat ng ito. Para sa angkan ng Shangguan tayong lahat, walang kaibahan sa atin, hindi mahalaga kung ikaw ay mapahamak, dahil
mukha ni Shangguan Yulin. Baka naman iniling niya talagang mamatay ako. Yifan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano siya mamamatay? Ligtas naman kayong lahat. Kung huwag kang magsalita ng ganitong bagay sa oras na ito, nagtaas ng noo si Shangguan Fiction at nagmura. Napansin ni Suo Fan ang pagkakamali niya at ibinaliwanag, hindi, Tito, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay tinapos ko ang nabigong misyon ng pamangkin. Yumugyog ang mga mata ni Shangguan Yulin, tumutulo ang kanyang mukha sa galit. Paano ito mas mabuti? Bago pa, hula lang yun, pero ngayon parang literal akong patay dahil ginawa mo ang misyon ko. Talagang gusto niya akong mamatay. Hindi, Tito, ang ibig kong sabihin. Napansin ang madilim na mukha ni Shangguan Yulin, tumawa ang iba sa kilos ni Suo Fan, at siya naman ay naging kinakabahan. Gusto kong sabihin, kung ang misyon ay mag-aalis sa kanya sa atin, ako ang kukuha ng responsibilidad na tapusin ito at bigyan siya ng kapayapaan. Humihingal sa galit si Shangguan Yulin, pero hindi niya kayang saktan si Suo Fan sa harap ng maraming saksi. Ang punk na ito ay nagkakaguluhan at nagbubulalas ng kalokohan. Bakit ko ba siya kinakausap? Ginagawa ko lang akong mas masama sa mata ng iba. Hindi ko siya matutugis ngayon, hindi habang mayroon siyang pagkilala sa lahat sa pagtatapos ng misyon. Akala ko nagsasalita siya ng may kaba, pero palagi niyang pinapakita na gusto akong mamatay. Ano ba ang nagawa ko sa kanya para karapat-dapat sa ganitong paninirang puri? Patuloy na kinakabahan si Suo Fan habang pinipisil ni Shangguan Yulin ang kanyang ulo. Ayaw ipagpatuloy ni Shangguan Fiction ang palabas na ito at sinabi, sige, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Sasabihin ko na lang sa halip. Ang ibig mong sabihin ay iisa ang puso mo kay Yulin, pareho kayong nagbigay ng lahat para sa angkan, tama ba? Opo, eksakto yun. Pinalo ni Suo Fan ang kanyang hita at umiti ng malaki. Gusto kong sabihin, karapat dapat ring makuha ng pamangkin ang bahagi ng papuri, hahaha. Brother Go, napakabait mo, nahihiya si Shangguan Yulin. Tumawa si Shangguan Fiction, palagi kang matalino sa dila, bata. Pero ngayon ay malabo ang sinasabi mo. Paano ka naging ganito sa kabila ng kagalakan mo? Ngayon alam ko na kung bakit naging bastos si Yanner kamakailan. Kasama mo siya at nasira mo siya. Patawarin mo po ako, Tito, sa pagwasak sa pamangkin. Kagaya ng batang nagkamali, agad na ginamit ni Suo Fan ang card ng biktima. Hindi pinansin ni Shangguan Fiction, ayos lang, kung totoo ang puso, hindi mahalaga ang detalye, at Yifan. Hinawakan ni Shangguan Fiction ang balikat ni Suo Fan. Akala ko ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pagtanggap sa iyo bilang pamangkin ko. Hindi ko inakalang makakatulong ka sa angkan ng Shangguan ng ganito kabilis. Tama ang naging desisyon ko. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Suo Fan sa kanyang tito. Fiction, nagulat din kami sa karakter, talino at determinasyon ng bata. Tama ang desisyon na ipadala siya sa misyon na ito. Hahaha. Nagpahayag din ng opinyon ang tatlong Venerables, sabay tumawa. Nakangiti lang ang dalawa, hindi naman nila ipapababa si Suo Fan bilang subordinate o bantayan siya kung totoo yun. Dahil sa pag-aproba ni Shangguan Fiction at ng mga Venerables, mas bukas ang iba pang kaanib ng angkan kay Suo Fan. Lalong lumala ang